Parang nagpapahaging talaga itong si Donovan Mitchell dito kay LeBron. Sa press interview kasi, sinabi mismo ni Mitchell na bilang fan ni LeBron, magiging special nga raw sa kanya kung magiging teammate niya itong si LeBron sa Cleveland Cavaliers. Pero kahit positibo yung idea nga raw na yan, nilinaw mismo ni Mitchell na wala siyang control sa bagay na yan, lalo na sa free agency at lalo na sa desisyon mismo nitong si LeBron o ng front office at ng management nito. At hindi niya pakikialaman yung rumors na lumalabas dahil trabaho nga raw yan ng GM at ownership. Kaya kahit maraming mga rumors at mga media report na lumalabas about sa future nitong si LeBron, kung mananatili ito sa Lakers o magretiro o pumasok pa sa isang pagkakataon dito sa free agency sa susunod na taon, wala pa ring final decision sa bagay na yan para kay LeBron. Ang contract situation kasi ni LeBron ngayon sa Lakers, mayroon pa yung player option na magtatapos sa susunod na season. Kaya possible na pumasok yan sa free agency at maging unrestricted free agent after ng no trade clause niya na nagkakahalaga ng 52 million after na hindi siya bigyan ngayon ng extension contract sa Lakers. Kaya pwede siyang pumili ng team na walang trade na mangyayari, lalo na kung hindi pa yan magretiro. Kaya nga hanggang ngayon nasa rumors pa rin talaga yung pangalan ni LeBron at yung Cleveland Cavaliers talaga yung nakikitang team na interesado kay LeBron pabalik sa kanya, lalo na kung papasok to sa free agency sa susunod na season, lalo na sa naging hakbang ng mga yan sa off-season na dumaan na base mismo sa mga analyst na isa yan sa paghahanda ng Cavs para dito kay LeBron na tinanggal nila yung malaking contract ni Darius Garland at binigyan lang muna ng short-term contract si Harden para mas maging flexible nga raw yung mga to para nga sa isang star o superstar na pwede nilang makuha sa trade o free agency. At base mismo sa mga analyst na pwedeng si LeBron nga raw talaga yung isa sa pinaghahandaan nitong Cleveland. Ang Lakers kasi ngayon sa report wala na sa rebuilding mode, nakapokus yung mga to para sa championship shape. Pero ang problema ng mga yan, yung flexibility nila pagdating sa cap space. Limitado yung nagiging galaw nila sa nangyayaring off-season at si Luke Kennard lang ang nakuha nilang upgrade mula sa guard para sa wing support. Hindi sila nakakuha ng upgrade pagdating sa center position na mismong nire-request nitong si Luka. Kaya nga base mismo sa mga report, hindi nabigay at bigo ang Lakers para sa upgrade na inaasahan ni Luka ngayon sa roster nila. Kaya nga may mga report na ang Lakers nakaabang pa rin ngayon sa free agency. Sa oras na may player, centerman o 3-and-D guards na maging available dyan lang rin mismo kasi pwedeng makakuha ang Lakers mula sa bargain contract. Dahil malaki ang payroll nila mula dito sa contract ni LeBron at Luka ngayon, isa pa kung bibigyan nila si Reeves ng 30 plus million na salary cap hit, lalo lulubo yung payroll nila. Kapag nasa luxury tax apron kasi sila, hindi sila makagawa basta-basta ng trade o mag-sign ng malaking kontrata. Kaya nga naging limited rin ang Lakers sa trade asset nila kahit na may expiring contracts pa. At halos wala na rin yung mga to na draft picks at yung asset na pwedeng ipalit sa malaking trade. Kaya nga talagang nalilimitahan yung mga to na gumawa ng malaking upgrade ngayon, lalo na pagdating sa interior depth nila para palakasin yung defensive ratings na ngayong season na nakikitang problema talaga sa contention nila. Kaya nga si LeBron din mismo yung nagsabi na hindi to kumbinsido na nasa champion contender talaga ang roster nila ngayon dahil sinabi mismo nito yung pagkakaiba nila pagdating sa mga contender team tulad ng OKC Thunder na malaki pa rin ang kailangan nga raw ayusin ng Lakers pagdating sa energy, consistency at stable na rotation. Yan mismo yung sinabi nitong si LeBron na nakikita nitong problema nga nila. Kaya kung hindi magtatagumpay ang Lakers sa championship shape nila, nakikitang pwedeng si LeBron mismo ang magdesisyon ng partways sa susunod na season. Lalo na kung hindi pa rin ito makita ang pagiging champion contender sa Lakers. Lalo ngayon na kahit nasa championship na mood ang Lakers, hindi nila magawang makapag-upgrade ng malaki sa roster nila dahil sa flexibility nila. Kaya hindi nila mabigay yung center o elite 3-and-D guard na kailangan ni Luka at LeBron para limitaw yung pagiging champion contender nila. At yan mismo yung nakikitang magiging problema nila para sa championship mood nila. Si Luka nasa gitna na ng prime at naghahabol din ng championship title. Samantalang si LeBron nasa tail end na at gusto rin makuha yung huling championship title
title na yan. Kaya desidido rin ang Lakers sa championship mode. Ang problema nga, nalilimitahan sila ngayon at nagiging mahirap sa kanila dahil sa daming problema na kailangan pa rin nga raw ayusin sa mga to. Kahit nasa top team sila sa Western, nakikitang hindi sapat yung roster nila ngayon para sa playoffs bound, lalo ngayon sa pag-uumpisa ng second half sa season na to.